Nito lang November 7, nahagip sa dashcam video ang isang batang lalaki habang mabilis na tumatawid sa Quirino Avenue sa Maynila. Maya-maya pa, lumapit ito sa isang sasakyan at agad na hinablot ang cellphone ng pasahero at saka mabilis na tumakbo. Grabe sila, oh. Sa cellphone video namang ito nakuha noong November 1 sa Mel Lopez Boulevard o Road 10 sa Tondo, Manila. Makikita ang grupo ng kabataan na tinatawag na Jumper Boys na nakasampa sa isang truck na naipit sa gitna ng traffic. Isa-isang kinukuha ng mga bata ang mga bakal na karga ng truck. Mahal yung mga pyesa na ninanakaw mula sa mga truck. Kung minalas ka at ang nakuha sa'yo baterya, ang sabi nila aabot ng 20,000 pesos ang kada baterya. Paano nga ba dapat inaaksyonan ang mga ganitong insidenteng kinasasangkutan ng mga menor de edad? Dito, pagpapawisan ka sa sarap ng bangus nila. Best seller dito. Ito yun. 30 ito dati. Ngayon, 35 na. Binawasan ng isang napakasarap ito, dinakdakan nila. Dati, 75 pesos yan. Naging 80 pesos. Dati mas puno. Kano po ngayon ang kilo ng tilapia? Sa panahon ngayon na patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Saan na nga ba aabot ang 500 pesos mo? Sinubukan naming mamili sa isang palengke sa Quezon City. Ang 500 piso, katumbas na ngayon ng 2 kilong bigas, 1 supot ng mantika, 5 itlog, 1 kilong tilapia, tigta 3 piraso ng bawang, sibuyas, kamatis, at ilang piraso ng gulay. Marami ang umaaray sa hindi naabot kayang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Saan nga ba aabot ngayon ang pera ni Juan? ...2008, nang buksan ni Aling Rustica ang karinderya nila sa Rosas Avenue, Quezon City. Talaga namang nakakatakam ang dami ng ulam na pagpipilian. Pero ang bestseller daw nila, bulalo, tuna belly, at inihaw na bangus. Dinadayo talaga ito, Ayan ang una, nung kami nagluluto niyan, buo. May dumating sa amin na kukuha siya ng 20 piraso, pero gusto niya biakin. Yun, doon na nagsimula ang buka. 4 na bangus po, tas 2 ensalada po. From Municipality of Pateros po. Talaga po kasing masarap po at talagang dadayuin po talaga yung bangus po dito. Nagsimula raw sila sa 80 pesos kada piraso noon ng bangus. Pero ngayon, 250 pesos na ang benta nila. Para manatili ang parehong kalidad, mas pinili raw nilang magtaas ng presyo kaysa bawasan o baguhin ang mga sangkap. Noon, kung gumawa kami ng gulay, dalawang storage siyang malaki, yung lalagyan. Ngayon, pag may nahingin customer, namimigay pa ako, walang bayad. Sa panahon ngayon, wala nang bigay. Libre talaga. Ayun, isa, wala nang libre. Dito, pagpapawisan ka sa sarap ng bangus nila. Sarap. Mas naintindihan namin ang sinasabi ni Aling Rustica sa pagsama namin sa kanyang anak na si Ramil sa pamamalengke kinabukasan. Pasok tayo sa loob, mamamalengke tayo para sa paninda ko ngayong araw na ito. Kasi lahat ng paninda ko, araw-araw bago lahat. Kung noon, nasa 15,000 pesos ang kanilang puhunan,
Ngayon, umaabot daw sa 23,000 to 25,000 pesos ang kailangan para sa 15 putahe na ibinibenta sa kanilang karinderya. Unang namili si Ramil sa meat shop. Magkano bulalo ko? Lahat ng kinukuha ko, magaganda lahat ng paninda. Malinis na. Tsaka kabisado ko na presyo niyan. Minsan, pinapayagan siyang mangutang ng ilang tindera sa palengke kapag kukulangin ang dala niyang pera. May mga kulang kasi pang panindang hindi nakalista. Kailangan bilhin. Kaya kinukuha ko lang muna. Resibo lang na resibo yun sa akin. Bukas ko babayaran. Malaking tulong rin daw ang nakukuhang diskwento ni Ramil mula sa mga suking tindera. Magkano ngayon ang kilo ng baboy? 280. Sa mga laman, pag suki, may discount. Bigay ko sa kanya, 260 lang. Sa liempo, ganun din. 330 ang benta namin. Ang bigay ko sa kanya, 310. Mataas ang manok ngayon. 190. Kumpara noon. Laki pa ng diferensya. Pag tumaas na, wala ka na magagawa. Kailangan mong bilhin. Bukod sa karne, sumabay rin sa pagtaas ang presyo ng mga gulay. Mataas ngayon ang gulay. Dati, pumapalo lang 80 mga leek celery, ngayon may 100. Ang labuyo ngayon, 450. Magkano lang dati ang betchin ko? Minsan pinamimigay pa yan eh. Pag sobrang dahil, pag luma na, tipid-tipid, isa-isa lang ang bigay. Dati ang kamatis, magkano lang kilo nito? Halos tapon nga sa tabi ng kalsada. Ngayon, 180. Sa akin, 80 lang ang bigay. Matapos ang pamamalengke, ubus ang higit 20,000 na dala ni Ramil. Ang mga binili sa palengke ni Ramil, agad na inihanda ng kanyang ina na si Aling Rustica. Ang asawa ni Ramil na si Angelita, ang siyang tagaluto naman sa kusina. Hindi bali na raw na bumaba ang kita, basta hindi mawala ang kanilang mga suki. Yung mga may kaya, dadaing. Yung pa kayang wala. Pero hanggat makakaya ko na maibigay sa customer na yung makakaya ng bulsa, ibinibigay ko. Kahit doon kaunti lang ang kinikita namin, meron pagod ka, kaunti lang kinikita dyan. Ang kainang ito sa Malabon City, binabalik-balikan naman ang kanilang rellenong pusit, mechado at tortang alimasag. Minsan na silang dinapa ng pandemya. Ngayon pa lang sana makakabangon ang karinderya ni Aling Meli. Pero panibagong hamon na naman ang hinaharap nila. Mula nang buksan ang kainan nila noong 1966, ngayon lang daw sila pinakanahirapan dahil sa taas ng presyo ng mga rekado at bilihin. Dati kumikita ako ng medyo maganda-ganda, ngayon nabawasan na. Kasi naagaw na noong mahal ng sibuyas, mahal ng mga ingredients. Kaya kailangan rin daw nilang magtaas ng presyo. Alam naman ng tao na mahal ang bilihin. Yung quality, hindi ko inaalis yun. Naintindihan naman daw ng kanilang mamimili ang pagtaas nila ng presyo. Mechado tsaka lechon. Okay naman yung presyo niya. Kasi bibili ka dun sa iba, konti lang diferensya, hindi masarap. Eh dito, kahit medyo mas mataas siyang konti, masarap naman. I think okay lang naman siya. Fair lang naman yung price niya compared sa iba. Kung barbecue at ilang inihaw ang pag-uusapan, the best raw ang luto ni Linjan. Kung meron talagang masasabing bestseller dito, eto yun. Barbecue nila. Sarap. Tsaka siyempre, wala mo suka yan. Ihigupin mo. Pero kailangan niyang magbuwas ng serving para hindi malugi ang kanyang kainan. 30 ito dati. Ngayon, 35 na. Binawasan ng isang hiwa. Paano kayo nag-a-adjust? Same pa rin po, yung sa pagtutusok na lang po namin binabawi. Isa. Bawas ng isa. Yes po, sa slice. Pero bukod sa pagbabawas, napilitan na rin si Lynn na magtaas ng presyo. 1996, nag-start po yan, 12 pesos. Naging 16, naging
18, 20, 25, 28, ngayon 35 po. May mga nagkatanungan kung bakit kumunti. Pag in-explain naman po namin, naintindihan naman po nila. Napakasarap ito, dinakdakan nila. Isa rin ito doon sa mga binabalik-balikan ng mga customer nila. Dati, 75 pesos yan. Yan, taas na ng presyo ng bilihin. Naging 80 pesos. Dati mas puno. Binawasan nila konti. Wala eh, ganoon talaga. Mahirap ang buhay. Kailangan mag-adjust. Pero, masarap pa rin. Pero ang daming hamon ngayong panahon na to. Sobra po, ang dami. Sa mga bilihin po, sa tangke po ng gas. Sobrang taas po talaga ng tinaas. Gulay, ingredients po. Mantika, suka, toyo, lahat po yan nagtaas. Sobra po. Sa isang araw, Sa isang magkano puhunan mo para tumakbo to? Ano po, mga 10K pa kasama na po yung mga karne. Lahat-lahat na yan. Opo. Pero ngayon, Ngayon po, ano na, 15 to 16. pumalo sa 7.7% ang inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa ngayong October 2022, pinakamataas sa nakalipas na 14 na taon. Sabi ng Department of Trade and Industry o DTI, ilang bagay ang dahilan nito. Unang-una, yung supply chain disruptions. Nung nagkaroon po tayo ng conflict yung sa Ukraine, marami pong naapektuhang supply chains. Pangalawa, gumalaw yung presyo sa world market ng langis, which also affects the cost to transport raw materials. Paliwanag ng isa ekonomista, aabot hanggang sa susunod na taon ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hanggang first quarter of next year, makikita pa rin natin ang patuloy na pagtaas ng presyo o yung paggalaw. No? At wala pang kasiguruhan na nagiging stable na ang presyohan sa merkado. Ang problema, nagtaas ang halaga ng mga bilihin pero hindi naman sumasabay ang pagtaas ng kita o sweldo ng mga manggagawa. Talagang kailangan tulungan din ng pamahalaan ang ating mga maliliit na mga negosyante para makasabay sila sa pagtataas ng sweldo ng kanilang mga manggagawa. Samantala, sabi ng DTI, ilang programa ang kanilang ginagawa para tulungan ang mga mamimili. Nakikiusap din naman kami sa manufacturers to make it in tranches. So hindi ka agad yung isang beses lang yung pagtaas ng presyo. What we are hoping is that yung mga polisiya po ng ating gobyerno to manage inflation and rising costs are in place and will work. Sa panahon ngayon, marami ang todo tipid at doble higpit ang sinturon para mabili ang mga pangunahing pangangailangan. Huwag mong asahan ng ibang tao, ang asahan mo yung sarili mo. Matuto kang magtiis at magtiyaga. Sana po kung may magagawa po na paraan para po mabalik po sa dating mga presyo yung mga bilihin, lalo na po sa mga karne, sa mga gulay. Ano man ang gawin natin sa bilihin natin ngayon, wala tayong magagawa kasi lahat naman tayo ganun eh. Basta ikaw ay magtiis na lang muna. Ang tanong, hanggang saan ito kakayanin ni Juan? Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook. Nito lang November 7, nahagip sa dashcam video ang isang batang lalaki habang mabilis na tumatawid sa Quirino Avenue sa Maynila. Maya-maya pa, lumapit ito sa isang sasakyan at agad na hinablot ang cellphone ng pasahero at saka mabilis na tumakbo. Ayon sa nag-record ng video, hindi na nahabol ng pasahero ang bata. Grabe sila, oh. Sa cellphone video namang ito nakuha noong November 1 sa Mel Lopez Boulevard o Road 10 sa Tondo, Manila. Makikita ang grupo ng kabataan na tinatawag na Jumper Boys na nakasampa sa isang truck na naipit sa gitna ng traffic. Isa-isang kinukuha ng mga bata ang mga bakal na karga ng truck. Ang dalawa pa nilang kasamahan pumwesto sa gilid ng truck at tila binabantayan ang driver.
Nang umandar na ang sasakyan, mabilis na nagtalunan pababa ang mga kabataan. Paano nga ba dapat inaaksyonan ang mga ganitong insidenteng kinasasangkutan ng mga menor de edad? Sapat ba ang programa ng pamahalaan para maituwid ang kanilang mga landas? Ito po truck ninyo. Turo nyo nga sa akin ang Sa pagpunta namin sa Road 10, nakausap namin si Ricky Grepaldo, isa sa mga truck driver na nabiktima ng Jumper Boys. Sa mahigit 20 taon niyang pagmamaneho ng truck, hindi na raw niya mabilang kung ilang beses siyang nanakawan. Wala na to, wala na. Diba? So parang ganito sila sa... Oo, yung kadugtong yan, yun ang kukunin. Tapos ngayon, pag nakuha yan, dito na kukunin pa rin uli. Mahal to eh. Ito mismong ilaw. Oo, kukunin. Yan, baka pagbalik mo, wala na yan. So wire, ilaw, Oo, ano yun. pang na Yun, mga 7-way. Yung 7-way sa kuryente. Ganito, ito ang 7-way. Pag yan nakuha, wala ka ng ilaw. Mahal yung mga pyesa na ninanakaw mula sa mga truck. Halimbawa, itong tinatawag nilang 7-way, aabot ng 5,000 piso kada isa. Ngayon, kung kailangan mong magpa-rewire dahil nanakaw yung mga wire ng truck mo, ang rewiring daw para sa buong truck aabot ng 10,000 piso. Kung minalas ka at ang nakuha sa'yo baterya, ang sabi nila aabot ng 20,000 pesos ang kada baterya. Bukod sa delikado sa pagmamaneho ang pagkawala ng mga piyesa, may pagkakataon ding natitikitan sila ng mga traffic enforcer dahil nagmamaneho sila ng walang ilaw. Malaking lugi ba to? Ay, sa driver talaga ang laking problema. Kasi pag natikita kami ng walang ilaw, 5,000 ang tubos. Ay magkano lang ang pur biyahe, 1,800 lang, 2,000. May epekto ba sa kita nyo yun? Ay talaga, sobrang pang epekto. Magkano yung nababawasan sa inyo dahil hindi nyo na madodoble o matitriple yung bilang ng biyahe? Oo, wala, makakabiyahe ka ngayon, hindi ka na makakabiyahe, kaya wala kang ilaw. Bukas, hantayin mo na ng bukas. Di isang 2,000 nga nawala sa'yo, isang gabi. Ganon yun. Imbis na kabiyahe ka ngayon, wala, para bukas yan. Nangangamba rin daw sila sa kanilang kaligtasan sa tuwing sumasalakay ang mga jumper boy. Natatakot din ba kayo dun sa mga jumper? Ay, hindi ako natatakot kung wala akong dala na truck, talagang bibigwasan ko siya. Kaso? Kaso lang, hindi pwede pabayaan ng truck, lalo ko mapapasama eh. Pag nakipag-away ka sa gitna, ikaw lalo napasama. Ganito ang sinapit ng isang driver na sinubukang habulin ang jumper boys. Sa cellphone video na ito nakuha sa kahabaan din ng Road 10, matapos maaktuhan ng pagnanakaw, bumaba ang driver para habulin ang mga bata. Pero armado pala ng sumpak ang mga jumper boy. Makukulit. Sa kanila, live. Ang isa pang binatilyong nakaitim, kumuha pa ng kahoy at saka hinabol ang truck. Inahabol pa ni tropa. Inahabol pa ni tropa. Nakilala namin ang isa sa mga miyembro ng Jumper Boys na si Joshua, 17 taong gulang at hindi niya tunay na pangalan. 18 po ako, nagsimula mag-jumper. Minsan rin po sa gutom. Sa loob ng 5 taon, mag-isa nang binubuhay ni Joshua ang sarili. Iwalay na po sila. Nanay ko po nandun po sa Pasig. Tapos tatay ko po nasa Cavite, kaya po ako gumagawa ng ganun. Ayun po, naghahanap po, nag-iikot kami ng makukuhaan namin. Kahit ano po maputol namin dun, kahit kalahating bakal o ano. Iniimpon lang po muna namin hanggang sa dumami. Pag dumami na po, saan na po namin binibenta. Ang pinagbebentahan ng bakal, pangkain na raw niya para sa mga susunod na araw. Bumibili na lang po kami sa karinderya para minsan po, kung sakaling magutom kami, ay po itatabi namin para may makain kami kinabukasan po. Alam ko naman pong illegal, kaya lang namin po nagagawa ng mga ganun. Dahil sa sobrang gutom namin. Nanakaw pala yung mga yan. Niyaya lang po ako ng mga barkada ko kasi pag wala po kaming pera, niyaya po nila kaming dumiskarte. Tapos yun na po, doon na po ako na nainggit sa kanila na
Kaysa wala akong pera, napasama na lang ako sa kanila. Para po magkapera kami, umaakyat kami ng truck. Nanakaw pala yung mga yan. Ang mga batang sangkot sa pagnanakaw sa Road 10, kadalasan nire-rescue ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at dinadala sa Reception Center o Youth Care Facility. Minsan nang napasok dito ang 23 taong gulang na itatago namin sa pangalang Emil. Nagsimula po ako nung pagiging jumper boy ko, simula po ng 2015 nung niyaya lang po ako ng mga barkada ko kasi pag wala po kaming pera, niyaya po nila kami dumiskarte. Tapos yun na po, doon na po ako nainggit sa kanila na kaysa wala akong pera, napasama na lang ako sa kanila. Para po magkapera kami, umaakyat kami ng truck. 2017 nang ma-rescue si Emil. Nakalabas siya sa Youth Care Facility noong 2018 matapos ang 1 taong rehabilitasyon at intervention. Pagkalabas ko po ng Manila Youth Reception Center, umalis na po ako dito ng Manila po para po baguhin ko po yung mga gawain ko. Gusto ko lang po mabago ko yung sarili ko na iwasan ko lahat ng mga gawain ko dating hindi tama para po maiwasan ko lang po ulit yung mamasukan po sa loob ulit. Wala na po dadalaw sa akin, wala pong asikaso. Sa ngayon, pangangalakal ng basura ang ikinabubuhay ni Emil. Malaking bagay daw ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya. Ayoko mangyari sa akin, madisgrasya muna ako bago ako makapag-isip tumigil. Kaya nag-isip na po ako simula po pinagsisihan ko na lahat na babaguhin ko na yung sarili ko. Ayoko na ng ganitong buhay, nagsasawa na ako. Tumaas ng higit 100% ang bilang ng mga children at risk kabilang na ang mga batang nasasangkot sa pagnanakaw sa Maynila sa mga nakalipas na taon. Mula 702 cases noong 2018, umakyat ito sa 1,613 noong 2020 ayon sa DSWD. Sa itong mga jumper boys natin, pwedeng sila ay children at risk din dahil hindi naman sila totaling nakasuhan. Ang ginawa sa kanila ay ni-reach out sila. Although, kung titignan natin, kung magpa-file ng case yung mga complainant, pwede sila maging si ICL. Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kabataang itinuturing na children at risk sa syudad, isang ordinansa ang ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Sa ilalim ng City Ordinance 8243 o Anti-Child Endangerment Act, maaaring kasuhan ng mga magulang na napatunayang nagpapabaya sa mga anak at kalaunan ay nasasangkot sa ilang kaso o reklamo. Actually, sa first offense, magpe-penalty itong mga magulang na to. Siguro may second and third offense. Siguro naman, yung pagbibigay ng dala sa kanila during ng mga penalty na yan, at the end of the day, pag tumagal-tagal, mas mabigat na kaso na yung ipafile namin. Ito po yung child abuse, yung under RA 7610 or yung protection against children against exploitation. May intervention rin daw na ginagawa ang pamahalaan para matulungan ang mga batang tulad ni Joshua. Meron kaming mga intervention, meron kaming package of programs and services for our CAR, CACL, and yung aming mga children in need of special protection. Kailangan kasabay ng nagbibigay ng intervention sa mga bata, yung mga magulang. So meron parent effectiveness service, binibigyan ng capacity yung mga magulang na maging equipped sila doon sa pag-handle, pagmamanage ng kanilang mga anak. Ang Manila Police District naman, tina-target ang mga buy and sell shop na binibentahan ng mga jumper boy. Inatasan kami na ipatupad yung powers ng police for visitorial power sa mga engaged for buy and sell under PD 15.6, yung anti-fencing law, na kung saan ang kapulisan ay pwedeng bumusita sa mga buy and sell shop, any engaged na establishment sa buy and sell. Siguro dun sa little way na yun, medyo mapiprevent natin, hindi man natin na totally makontrol, mapiprevent natin yung mga ganitong gawain. Kasi madali sila makapagbenta eh. Kasi kung makikita mo, doon din namin na-recover yung bakal na ninakaw ng mga jumper boys.
Matagal ng panahong nangyayari ang pagnanakaw sa mga sasakyan sa Maynila. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito natitigil. Hindi pa rin daw kasi nasosolusyonan ang ugat ng problema, ang kahirapan. Itong mga bata na to, they are all victims of their own circumstances. Pag binigyan natin ng pag-asa at hindi natin siya sinukuan, mas magiging maganda yung outlook nila sa buhay. Mas magiging maganda yung kanilang standing sa society. Si Joshua handa raw magbago at gustong makabalik sa pag-aaral. Gusto ko pa rin po bumalik sa pag-aaral kasi para paglaki ko rin po, may narating na pag-aaral kahit ano lang po. Kung titignan ng datos, tumataas ang mga kabataang nasasangkot sa krimen. Bukod sa pagsagip at pagdadala sa kanila sa mga pasilidad, mahalagang masolusyonan din ang ugat ng problema. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.